Responsableng empleyado man si Priscilla, malaki ang naging problema niya sa opisina. Parang hindi ako accepted. May mga magkakaibigan yan, nag-uusap. So ako hindi masyadong nakikimingle. Trabaho lang ako. Yung asta kong yun, I'm always misunderstood na mayabang ako. Kasi ang alam ko rin, ganun sa sarili ko. Marami akong alam. Sa halip na makipag-usap kapag may oras, itinutuon niya ang pansin sa pagbabasa. Nakakita ako ngayon ng occult magazine. Sabi ko, madali palang matutuhan ito. Sa kababasa ko, I practiced it. Nalaman ko din na yung mga kasamahan ko sa office, pumupunta sila sa mga manghuhula. Nahasa ako mabuti, nag-concentrate ako, nag-practice ako ng cards. Past, present, future. Hindi lang yon. Titignan lang kita, hahawakan ko yung kamay mo, alam ko kung ano yung buhay mo. Kaya naman ako nai-encourage kasi sinasabi nila totoo. So para bang ba may power, lalo kong lumabang noon. Pag-uwi naman sa boarding house, nakilala ni Priscilla ang isang kakaibang babae. Itong taong ito, nakita ko pa siya minsan. When the moon is full, nandun siya sa itaas ng boarding house namin, nakadipa ang kamay. Ewan ko kung nananalangin ba siya o what. Sabi niya sa akin, may nakikita ako sa noo mo. Ang sabi niya sa akin, I am attending a coven sa group of witches. Sabi niya, you want me to teach you mantra? So I told her, yes. Saka sabi nga nila, witch nga daw ako kasi pag may tinitignan lang akong taong gano'n noon, ano yung sinasabi nila nababati. At natutuwa ako. Kaya lang, what happens was, palagi ako nagkakasakit naman. Isang gabi. In the left side of my bed, may isang figure na nakatayo. Nakakulubong ng itim. Tapos yung mata niya, nagbabaga. Nagpray ako. I cried out, Christ, please don't give me up. Christ, please don't give me up 3 times. Please don't give me Nawala yung figure. Anong nangyari sa'yo? Kinabukasan, muli siyang kinausap ng kasama sa bahay. Sabi niya, you can do it. Sabi niya sa akin, you can be a medium. Na-experience ko yun na ayaw ko talagang maulit yung nakita kong yun. Sabi ko sa kanya, no. Sa kabila na kapangyarihang tinanggap na ni Priscilla, mas tumindi pa ang mga kinaharap niya sa opisina. Akala ko, okay na ako sa office. Pero lalong lumalim ang mga hidwaan namin sa office. Lagi akong pinagagalitan ng boss ko. Umuwi siyang hindi na malaman ang gagawin. When I went home sa boarding house, blackout, nakita ko yung poster na nakahang sa kwarto na, I love you. Is that okay? Jesus Christ. Tapos, parang something struck me talaga na akala mo wala nang nagmamahal sa'yo. Pero may isang nagmamahal sa'yo and He is Jesus Christ. Sa pagdalo niya ng simbahan ng kanyang kaibigan, nung nagkaroon ng altar call, pumunta ako sa altar at tinanggap si Jesus sa buhay ko. I prayed the sinner's prayer. And while I was talking to the Lord, I said to Him, Lord, I really mean business with you. Please deliver me and please save me. Sa pagsuko niya ng kanyang buhay ay unti-unti siyang binago ng Diyos. Kaya kinausap niya ang kanyang mga kaopisina. I said, I'm sorry. At sila din nagsabi sa akin na, sorry din po. Kasi kami din ay nagkaroon ng pagkakamali ng gano'n. And alam mo, ang saya-saya ko, ang saya-saya pala nang mawalan ka ng burden sa puso mo pag nag-forgive ka. Sa kasalukuyan, retired na si Priscilla at masayang naglilingkod sa Panginoong Jesus sa kanilang simbahan. I've seen how she's grown spiritually talaga, yung love para sa kapwa niya, yung serbisyo sa amin lahat. So yun, ang laki ng pagbabago talaga. Mayroon tayong isang Diyos na napakabuti. Nakagawa man tayo ng kasalanan noon, nandun siya palagi na handang magpatawad sa atin.